Isang mapagpalang araw sa lahat higit sa ating mga nanonood sa oras na ito. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng PASGEM o Pastors Associations of San Juan Evangelical Movement. At ito po ang Pastors Daily Devotion. Ako nga po pala si Pastor Bernie Quiñones, maghahatid sa inyo ng salita ng Panginoon sa araw na ito. Pero bago muna yon, tayo po muna ay sumamba sa ating Diyos na buhay. Mapagpalang araw po sa bawat isa po sa atin. Hallelujah. Inaanyayahan ko po kayo na sama-sama po tayong magpuri at sumamba sa ating Panginoong Yesus. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kita sa aming buhay. Ikaw ang Diyos. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y narito upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kita sa aming buhay. Ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo. Lahat sa akin iaalay sa'yo. Ang iyong kalungkuran ang siyang nais ko. Maging gagalakan sa puso mo. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo. Lahat sa akin iaalay sa'yo. Ang iyong kalungkuran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo. Lahat sa amin iaalay sa'yo. Ang iyong kalungkuran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. Tayo po muna ay manalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, kami ay nagpapasalamat sa araw na ito na pinagkaloob mo sa amin. Salamat sa pagkakataon na maibahagi po namin ang iyong salita sa mga nanonood. At dahil Panginoon, kami ay narito ngayon, nais po namin bigyan ka ng papuri at pagsamba sa oras na ito. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang ating pong teksto na at babasahin sa araw na ito ay matatagpuan po natin sa aklat ng 1, chapter 1, verse 12 to 13. Sinasabi po rito, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos.
Nais ko po magpasimula sa ating pong devotion ito sa pamagitan ng isang kwento. Meron pong isang magsasaka na kung saan po ay nakapulot po siya ng isang itlog ng agila. At ang itlog ng agilang ito ay hindi malaman ng magsasaka ito kung saan niya ito dadalhin. So what he did, isinama niya ito doon po sa mga inahin na kanyang pinalilimlim. At makalipas ng 21 days, alam naman natin ang itlog ng manok, ito ay napipisa. Mga 21 days yan. Makalipas ng 21 days, ay ito pong mga itlog na ito ay napisa sila lahat. At lumabas po yung mga sisiw at siyempre lumabas yung sisiw ng agila. Sa paglaki ng mga sisiw na ito, lumaki din po yung sisiw ng agila. At ang agila po ay kasama araw-araw ng mga sisiw at ito po mga sisiw na ito ay tumutuka sila, umiinom, nakasakasama ang sisiw na agila. Sa kanyang paglaki ay napansin po ng agilang ito, ng sisiw na agilang ito, nakakaiba ang kanyang pakpak at balahibo. At sabi niya, bakit kaya na malaki ang aking pakpak at ang mga sisiw ay maliliit lamang? Pero hindi niya pinansin yun, basta isip ko, ako ay sisig, ako ay sisig, ako ay sisig. At lumaki ang sisiw, naging manok, lumaki din ang agila. At ganun pa rin kasakasama ng sisiw na ito, ang agila. At habang siya tumutuka pa rin ang agila at umiinom. Subalit isang araw, habang kumakain o tumutuka itong mga manok at umiinom, napansin ng agilang ito, nakakaiba ang kanyang balahibo. Sabi niya, bakit ganito ang aking balahibo? At itong agilang ito, hindi nila niya pinansin ng gusto, ang ginawa niya ay, sa isip niya, ako ay sisig, ako ay manok, ako ay manok, ako ay manok. Pero isang araw, bigla siyang dinamba ng isang pusa habang ito ay kumakain. At nung siya'y dinamba nito, siya ay napalipad ng napakataas at nagulat siya na kung saan ay lumipad siya ng napakataas. Ganun pa man, sinabi niya na ako pa rin ay manok, ako ay manok, ako ay manok. Ngunit isang araw muli, ay habang siya ay umiinom siya, nakita niya na meron siyang kapareho at ang ito ay mga agila. At ang sabi ng mga agila sa kanya, hindi ka manok, ikaw ay agila. Hindi pa rin naniwala itong agila. Pero isang araw uli, isang musang na naman ang dumamba sa kanya at lumipad siya ng napakatayo. At doon nasa lubong niya ang kanyang kaparehong agila. At doon na-realize niya na hindi pala siya manok, kundi siya ay isang agila. Okay, doon po sa teksto na binasa po natin, meron po tayong dalawang makikita dyan na aral. Unang-una, pinapakita lang dito na ang lahat ng tumanggap at nanampalataya daw kay Jesus ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So, ibig sabihin, tayo po ay anak ng Diyos. Mga anak tayo ng Diyos. At dito makita natin dito na kung ikaw ay anak ng Diyos, dapat lumayo ka sa mga tao na iyong sinasamahan. Katulad ng agila, akala ng agila siya ay manok, siya ay sisig. Pero makalipas ng panahon, na-discover niya na siya pala ay isang agila. Na gusto kong makita niyo dito mga kapatid, mga magulang, na kung saan ang mga anak ng Diyos, minsan nakakalimot na sila ay anak ng Diyos. Ano nangyayari? Nakakalimot sila dahil umati sila ng simbahan tuwing linggo, nagumati tayo ng fellowship, pero sa labas ng simbahan, sa labas ng fellowship, iba ang sinasamahan natin. Maaring bisyo, maaring alak, maaring sugal. Kaya nga, ang mga karamihan sa mga manampalataya na mga anak ng Diyos ay nawawala sa Panginoon. Kaya nga, binabanggit din sa aklat ng Romans chapter 12 verse 2, dapat talaga sa totoo lang, ay dapat tayo mga anak ng Diyos ay lumayo sa kamunduhang ito.
Romans 12 verse 2, ang sabi doon, do not conform to the image of this world. Di ba? Sinasabi, wag daw tayo makiayon sa takbo ng sanlibutan ito. Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos, lumayo ka sa kasalanan, lumayo ka sa mga temptation, lumayo ka sa lahat ng bagay na makapagpapalayo sa iyo sa Panginoon. Sapagkat ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Then secondly, gusto kong makita natin dito in verse 13 ng John chapter 1 verse 13, ang sabi nga doon ay sila ay naging anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. So ang pagiging anak sa atin bilang anak ng Diyos, ito po ay kalooban ng Panginoon. It is the will of God to be the children of God. Kaya dito makikita natin dito na kung ikaw ay anak ng Diyos, ipakita mo na ikaw ay anak ng Diyos. At gusto ko sabihin sa inyo na hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ang lahat lamang na tumanggap at nanampalataya sa Kanya ay anak ng Diyos. At kalooban ng Diyos na maging anak niya tayo kasi ayaw niya na mapahamak tayo. Ayaw niya na tayo ay magpunta sa impyerno. Ayaw niya tayo ay magkaroon ng kamatayan walang hanggan doon sa impyerno. Gusto niya na makilala natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Kaya nga, meron pang panahon na kung ikaw ay anak ng Diyos, ang ating prayer ay yung mga mahal natin sa buhay, yung lahat ng mga nakakasalimuhan natin. Pwede natin silang ipanalangin at ipag-pray natin sila na sila din ay makakilala at tumanggap sa ating Panginoon. Mahalaga ng bawat tao ay maging tunay na anak ng Diyos. Why? Because this is the will of God. Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos, ibigay natin ang lahat sa buhay natin. Do your best. Magbago ka. Sabi nga, do not conform to the image of this world. At ang sabi po doon in 2 Corinthians chapter 6:14, don't be unequally yoked with unbelievers, lalong-lalo na sa mga kabataan. Ayan. Kailangan natin yan. Kasi ang mga kabataan ngayon talagang nalulong karamihan sa mundo, gawain ng mundo, nakikisilumuha sa mga unbeliever. Okay lang na makasilumuha sa unbeliever, pero wag lang nating susundin o gagawin yung kanilang ginagawa. Pero gusto makita ninyo na mahalaga na kinakailangan ikaw ay makakilala sa ating Panginoon. Ngayon kapatid, sa nakapakinig ng programang ito, nais ng Diyos na makilala mo siya. Nais ng Diyos na maging tunay na anak. At nais niya na makilala mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. So, oras na ito, tayo po ay manandalian, manalangin at magpasalamat sa Panginoon. At kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, una sa lahat, ay iyong talikuran, talikdan natin ang lahat ng mga gawain ng mundong ito. Alisin natin ang lahat ng mga bagay na napagpapalayo sa buhay natin bilang isang anak ng Diyos. Pangalawa, gusto ng Panginoon na makilala din ng mga mahal natin sa buhay ang kanilang ang Panginoon. Kaya nais ng Diyos na ibahagi natin ang pagmamahal niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya salamat Panginoon, dalangin namin na kayo po ang isang manguna sa buhay ng bawat mga anak mo. Salamat po, ito aming dalangin sa pangalang Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. 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 Hallelujah. Maraming salamat po sa pagtutok sa araw na ito at inaanyayahan po namin kayo na subaybayan at tumutok sa ating PASGEM channel, sa ating YouTube at Facebook page. And do not forget to like, share, and subscribe. Mag-comment na din po kayo sa Facebook at YouTube kung kayo po ay napagpala. Muli, ako po si Pastor Bernie Quinones. To God be the glory. Amen.